Hello, JM Yang. Hello po. Gusto mo yung social media yung expectation versus reality. So, ano yung version nyo nun? Expectation versus reality. Pumasok kayo sa bahay, then ngayon. Expectation nyo na wala pa kayo sa showbiz, tapos reality na agad ko pala sa showbiz. Ayan, as friends. Sa akin? Honestly sa akin, noon wala pa ako sa showbiz, akala ko madaling makipagkaibigan dito. Kaya sa totoo lang, and then, ayun, nakailang buwan na rin ako dito. Medyo matagal na. Mahirap palang makahanap ng totoong kaibigan dito. Totoo lang, walang halong dito. Mahirap. Pero ramdam mo naman yun, kung totoo yung intention sa'yo. Kaya pag tinatawag na showbiz ka rin. So yun, yun isa. Ang deep nung sagot ni Jay. Ikaw, Fiam. Sa akin, expectation ko, akala ko madali. Like, travel lang, mag-show lang, oo, akala ko. Kaya dati gusto ko itong pasukin kasi akala ko super talent lang talaga. Reality, grabe, ang hirap pala. As in, super hirap. Kailangan lalaan mo talaga yung oras mo, yung nakas mo, yung panahon mo. As in, sobrang hirap din pala. Do you consider each other as a girlfriend? Ano? Okay, Fiam. Kasi kahapon na-interview namin si Joss. Eh, di ba, hindi naman, alam naman natin na merong medyo konti kayo ni Joss dun sa loob ng bahay. So, pero sabi ni Joss, okay na daw kayo. Pero kasi may mga fans pa din na parang inaano yung issue dati. So, reaction mo. Wala na akong masasabi dun eh, kasi kami, napag-usapan naman namin ni Justin about dun sa loob ng bahay. And kung ano yung nangyari sa loob ng bahay, stay na lang yun sa loob. Hindi na kailangan nadalhin pa dito sa outside world. Sobrang liit lang ng bagay yun kung titignan namin ngayon. Sobrang liit, parang lambada na pambata lang yun eh. And okay naman talaga kami. Mga fans lang talaga gumagawa ng issue, which is hindi naman natin may iwasan yung mga ganong issue. Kasi yun yung nakabutan nila, yun yung nakita nila, and hindi ko sila masisisi. Pero okay naman naman. Then, bukod kay JM, meron din siya ka din kay Jaren. Tapos, parang nakita namin sa X na nagbabardagulan yung mga fans mo. So, reaction mo doon? Ako naman, ilang beses ko na sila, ilang beses naman na lumabas yung gano'n. And ako, personally, masaya ako kung nasan ako ngayon. Komportable ako kung sino yung kasama ko ngayon. And hindi na para magpalit or what. Masaya ako ngayon. Thank you. Thank you. Thank you so much, din, Pep. Okay, now we are going to our next question. Hannah Malorca of Inquirer.net. Okay, sige, hanapin natin ang kanyang question. Hannah. Wait lang. Saan si Hannah? Ayun, okay. Anong genre ng mga pelikula o series ang gusto nyong gawin? Sino-sino ang gusto nyong makatrabaho aside from each other? O, dun muna tayo sa genre. Siguro sa amin, kami dalawa, gusto namin matry lahat ng genre sa showbiz. As in, kung ano yung ibigay sa amin, go kami dyan. And so, gusto mo katrabaho si Meme Vice, si Miss Ann, Curtis. Siyempre. Yes. Ikaw, JM. Ayun, sige. Gusto namin explore ako. Gusto ko explore lahat ng roles sa pag-aaral. Gusto ko matutunan na lahat. And gusto makatrabaho siguro si Kuya Bong Navarro. Bakit si Kuya Bong? Idol ko. Oh, okay. So, puro mga it's showtime, no? Vice and Bong. Oh, okay. Now, ito naman coming from Mikey Viñas of Kapamilya Vines. Kumusta naman ang naging experience ninyo sa Bench Body of Work show? Curious din kami dito. Kumusta? Yes. Ayun, nung una, akala ko basta ilalakad ka na doon sa runway. Hindi ko na-expect na, grabe. I mean, hindi ko ma-expect ko na-feel ko nun, nung naglalakad ako na. Parang,
Ayun ba, kasi alam mo yun, parang goosebumps eh. Kasi, ayun, tumanda ka ng mababa yung self-esteem mo, then nakapaglakad ka sa ganung fashion show. So, malaking milestone yun, hindi lang sa career, pati na rin sa personal na buhay. Saya. Sobrang saya. Akala ko din yung fashion show na sa lakad lang, grabe ang dami palang tao na manonood doon. And sobrang na-enjoy ko yun. Actually, dapat nga hindi ako ngingitilan. Eh kasi, ito tumingin sa akin. So, napangiti na ako. And, Nadalay. here. Pero parang in-enjoy mo lang eh. Parang hindi ka kinakabahan, confident ka. Ako, personally, hindi po ako sanay magsuot ng heels. Na super taas. Every time na nag-heels ako na sobrang taas, saka ako maglakad. Every time talaga nag-suot ako ng mga 5-inch pataas na heels, saka na talaga ako maglakad. Hindi ko talaga siya kaya. And nung bench fashion show, naka 5 or 6 inch ata ako na heels. So nagpipray ako na sana hindi ako madamay ng mataas. Hindi talaga ako sanay. And nung na-practice ko nun, nung bench fashion show, yung rehearsal, naka-boots ako. Kasi yun talaga yung susuotin ko. Naka-boots talaga ako. Pero pinalitan siya that day. Yung sabi, mag-heels ka. And ayun, buti na lang, hindi ako nadapa. And hindi ako mukhang sa mga laban. Parang wala naman yata nakatingin sa paa mo. Lahat kami sa waistline mo nakatingin na parang, oh my gosh! Grabe ang waistline ni Fiang. Okay, thank you so much. And now, punta tayo sa last question. Okay, ano pa ba ang aabangan ng fans sa inyo, sa JM Fiang? Ano pwede nating ma-reveal? Well, Sasama-sama tayo sa April 5, Magsasama-sama di po ba? kami sa Unforgettable sa Skydo. Yes, malapit na yan sa April 5. Yes, April 5 na po yan. and of course yung yung ABS-CBN Ball, mag-connect nyo rin mo kami dyan. At abangan nyo rin mga iba natin kapamilya artist. At pasabugan naman. Yes, pero aside dyan, Sisigayin nyo. Yes, more to come. Masusurpresa na lang kayo. Mag-abang-abang na lang kayo dahil madami pa kami pinagandaan. So there you go, yung April 4 po, ABS-CBN Ball. Makikita natin, will you be coming together sa ABS-CBN Ball? Yes, okay. Tapos April 5 naman, Unforgettable General Assembly sa Skydome and sa yung picnic nila na ito-dub na movie. There you go. And more. So maraming salamat. JM Fiang, any message to all of your fans? And sa lahat ng solidong sumusuporta sa amin dalawa, maraming salamat po. At malapit na. Kabagan na lang natin. Kilala niyo naman ako yung manifest. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin. Solo man or as a love team, maraming salamat. Abangan nyo na lang. Mukhang maraming nakahanda Ano siya eh, parang tinatype pa siya eh. Ay, may gano'n. Niluto pa siya eh. Alam May niyo, sabaw sabi mo pa. sa sabaw niyo. Oo. Bawal pa nating sabihin, pero may sinabi si Fiang na sinusulat pa. Niluluto pa siya. Niluluto pa. Hinahanda Kasi pa. nilaga pala yun. Ayan, huwag niyo kakalimutan manood ng My Love Will Make You Disappear. Tama. Oh, showing na po yan. Yes, congratulations sa Kim Pao. Diba, highest grossing opening day this year, diba? Congratulations sa My Love Will Make You Disappear. Okay, and thank you all sa lahat ng mga nanonood ngayon sa pagtutok sa Star Magic Spotlight Press Con, sa lahat ng mga friends natin sa media. Every month, maraming salamat po at sinasamahan